Audrey, I hope this letter will find you well. I miss you so much, and there's no word that could describe how I'm heartbroken right now. Knowing who kidnapped you while guessing what actually happened between you and Landers. Huwag ka na mag-alala. Ngayon nakita muli kita. Hindi ako papayag na api-apihin ka lang dyan sa loob. Sinabi na sa akin ni Danilo ang kalagayan mo. Kung pwede lang, susugod ako dyan para mag-iskandalo. Pero hindi. Meron akong plano. Sisiguraduhin kong makakalabas ka dyan ng buhay at hindi ka na makikita pa ng baliw kong kuya. Please, take care of yourself while I'm executing our plan. I love you so much and I miss you. Halos mapaluha ako sa makadamdaming bagaman simpleng sulat sa akin ni Raquel. Walang duda, sulat kami niya ang nababasa ko ngayon. Wala pang 2 araw ay natanggap ko agad ang sulat niya. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari na pagbabawal sa akin ni Zach na magtapon ng basura, ay mayroon kaming napag-usapan ni Danilo. Sa tuwing Biyernes at Lunes ng alas 4 ay iiwan ko ang sulat malapit sa garden. Agad niya yung dadamputin at pagkatapos ng 1 araw ay saka ako muling babalik para tanggapin naman ang sulat ni Raquel sa akin. Ito ang unang sulat na natanggap ko mula sa kanya. Mahigpit ko iyong niyakap habang nagpupulong-gulong sa matigas kong kama. Sobrang saya ko sa isiping swerte ako sa mga kaibigan ko, si Raquel at Halina. Sila lang talaga ang kaya kong pagkatiwalaan. Dali-dali akong bumangon para magsulat muli ng sulat kay Raquel. Ngayon ay ibinuhos ko na ang damdamin ko. Sa paghahangad na makaalis dito at kahit ilang buwan o taon pa lumipas, ay handa akong maghintay sa kanya. Bukas ko pa maaaring ilagay ito sa sikretong lugar na napag-usapan namin ni Danilo. Kaya naman, tinabi ko muna ulit sa ilalim ng aparador ang notebook at ballpen. Masyadong sensitibo sa amoy ni Zach. Kaya naman hindi posibleng magkalapit pa kami ni Danilo. Nung hindi na kami nagkikitang dalawa ay wala na rin nagreklamo sa akin si Zach. Nababalo ka na ba? Bakit kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan? May pagdududang tanong sa akin ni Eza. Siya itong nagsumbong kay Baby kung bakit nila nalaman na ako ang nagnakaw ng cellphone. Pakiramdam ko ay malakas ang pakiramdam niya. Sumusulpot nga lang siya para pagdudahan ako minsan eh. Pakialamera. Banat ko pa sa kanya at saka tinuloy muli ang pagwawalis ng mga natuyong dahon sa front yard ng mansyon. Kahit na nasa front yard na ako ay hindi ko pa rin matanaw-tanaw ang main gate. Ilang kilometro din ang kailangan mong lakbayin bago yun marating. Hindi ko na tinatangkang gawin dahil nakakatakot ang mga gwardiyang nakabantay at pakalat-kalat sa banda doon. Kapag nakita pa nila ako ay nakareport na agad kay Zach panigurado. Kaya ka naman pala nabugbog nila Davina at Baby nung 1 araw eh. Totoo nga sinasabi nila, napaka-arugante mo. Kahit sino mapipikon dyan sa asal mo. Para ka na ang kalapating mababang lipad eh. Ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Ang magpakababa, yan man lang gawin mo. Talaga ba? Bakit hindi mo yan subukang ikwento sa iba? Paniguradong pakikinggan ka. Ako kasi, hindi eh. Lumipat siya ng pwesto para doon magwalis ng pagalit. Pero hindi pa lumilipas ang 1 minuto ay muli siyang bumalik patungo sa gawi ko nang may nagsuspetsang itsura. Alam ko na kung bakit kanina ka pang umingiti-ngiti na parang krung-krung dyan. Masigla niya pang anas. Bakit mo pa pinoproblema bagay na yun? Wala ka bang sariling buhay? Dahil kay Danilo. May crush ka kay Danilo, no? Balita ko. Pinoprotektahan ka niya laban kina Davina. Nagpaka-knight in shining armor siya sa'yo kaya ngayon, kilig na kilig ka. Kaya rin siguro nakita ko kayong dalawa na nanggaling sa garden ng 1 araw. Anong ginagawa niyo doon? May tinatago kayong relasyon, no? May halong panunukso at excitement sa mukha niya. Para siyang nakaalam ng sikreto ng kanyang kaibigan at excited siyang ikwento ang nalaman niyang yon sa lahat ng kakilala niya. Nabura ang lahat ng emosyon sa mukha ko. Sa oras na kumalat itong bago niyang pakulo ay paniguradong maaapektuhan nun ng pagtakas ko. Proud ka pa talagang ibandera yung pagiging ilusyonada mo, Eza. Baka naman gusto mo muna magpatingin sa psychologist bago ibuka yung bibig mo. Ikaw din, kahihiyan mo. Pinagkrus niya ang mga braso niya habang nakaipit sa kilikili niya ang walis tingting.
Ako? Ilisyonada? O malinaw lang ang mata? Never pa akong nagkamali sa intuition ko, no? Alam ko na agad nung narinig ko pa lang na pinagtanggol ka ni Danilo. May something sa inyo. Umiling-iling siya. Nako. Ang bata-bata pa ng binatilyong yun pero pinapatos mo na. Ano na lang kaya ang masasabi sa ni Sir Heskel sa oras na marinig niya to? Sobrang sama ko siyang tinitigan. Huwag na huwag ka lang magkakamali na magkalat ng isang chismis na walang katotohanan, Esa. Ni hindi ko nga kilala na lang binibintang mo sa akin eh. Sinungaling, huling-huli ka na magdi-deny ka pa. Wala kang pruweba. Wala kang karapatan na gawan ako ng kwento. Hindi ko alam kung paano ko malalayo ang usapan sa tumatakbo sa isipan niya. Kinakabahan na agad ako. Hindi pwedeng mapahamak si Danilo. Doble-doble na nga ang pag-iingat na ginagawa namin pero dahil lang sa walang kakwentang-kwentang bintang na to, ay masisira ang naipundar namin sa mga nakalipas na araw. Ang landi mo kasi, Audrey. Bakit pa kasi hindi ka mapirme sa iisang lalaki? Maawa ka naman dyan sa bilat mo. For sure, wasak na yan. Malakas ko siyang sinampal. Tumataas baba ang aking dibdib sa labis na pagsama ng loob ko. Nagugulat naman niya akong binalingan matapos tumabingi ang ulo niya sa lakas nun. Nakahawak siya sa kanyang pisngi. Esa, hindi gaya nila Davina at Baby. Hindi hamak na mas maliit yung pangangatawan mo at kayang-kaya kitang labanan. Gusto mong ilunod kita dyan sa fountain ng mahugasan niyang napakurumi mong bibig? Nanginig ang katawan niya sa halo-halong emosyon. Pinapangunahan ng galit. Isusumbong kita sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko nang pururat siya ng takbo. Mabilis na dumagundong ang kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot sa banta niya, kundi sa isiping baka ipakalat niya na may itinatago kaming relasyon ni Danilo at marating sa tainga ni Zach. Bago pa ako makatakas ay malamang sa malamang, gagawan niya ng masama ang gardinerong yon. Hinagis ko ang walis tingting na hawak ko para habulin si Eza. Nang maabutan ko siya ay naroon na siya sa quarter ng mga katulong, kung nasaan din nakapalibot si Davina at Baby sa kanya. Sinaktan niya ako. Gusto niya ako lunurin sa fountain dahil lang sa guilty siya nakikipagtalik siya kay Danilo. Labis na nanlaki ang mga mata ko sa narinig na sumbong niya sa dalawang kaibigan. Kanina relasyon lang. Ngayon naman nakikipagtalik na. Sinungaling ka. Pasasabugin ko yung bibig mo kapag hindi ka pa tumigil dyan sa kasinungalingan mo. Walang takot ko siyang sinugod. Aba! Agad na hinarang ni Baby ang malaki niyang katawan at puno ng sarkastiko ang itsura niya. Wala ka talagang kupas, Audrey. Ang lupit mo. Wala talagang paglalagyan yung pangangati mo sa katawan, oh. Nakalolo kung isipang lumapit sa akin si Davina at hinila ang buko. Dapat bang kami nang kumilos para i-restrain ka? Balita ko, hindi uwi si Sir Heskel ngayong linggo. Saad muli ni Baby. Narinig ko mula kay Panying na magpapalipas siya ng gabi sa mansyon ni Miss Marian. Sa sandaling narinig ko ang pangalang iyon ay tumigil ang pagtintig ng puso ko. Marian? Is he still seeing Marian? Kung ganun, palihim silang nagsasamang dalawa. Ngayon, alam ko na kung bakit pinabalik pa rin ni Sir Heskel dito si Audrey. Ani Baby, hindi ba't matagal nang in love si Sir Heskel kay Miss Marian? Hindi nga lang sila ang nagkatuluyan dahil nagkaroon ng malalang sakit si Miss Marian. Kaya naman naghanap siya ng pamalit. Na malaki ang pagkakahawig sa ex-fiancé niya ngayon, si Audrey. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi malaman ang dapat kong gawin o sabihin. Matunog ako na palunok at tuluyang napipi. Walang ibang halaga si Audrey kay Sir, kundi ang maging parausan niya at duplicate ni Miss Marian. Hindi pa nakakabawi sa sakit si Miss Marian, kaya naririto yung babaeng yan ngayon. Dagdag niya. Nakakainsulto at nakakaasarang paraan niya ng pagtingin sa akin. Ganyan talaga ang mapapala mo, Audrey, dahil mas pinili mong magpakasal sa maperang lalaki. Ano pa nga bang inaasahan mong mangyari? Nakakaawa ka. Kahit na umastang naawa si Davina sa akin ay baka sa mukha niya ang pang-iinsulto at pagiging sarkastiko. Ikulong na yan sa basement. Total, hindi naman uuwi si Sir Zach. At baka gumapang pa sa kama ng ibang lalaki dito yan sa mansyon. Deklara ni Baby.
Agad ako nagpumiglas nang kaladkarin nila akong tatlo patungo sa napakadilim at nakakatakot na basement kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan sa mansyon. Bitawan niyo ako, ano ba? Gusto ko maiyak sa sama ng loob. Napakasama niyo. Wala akong atraso sa inyo. Ano ba? Bitaw sabi! Sa huli ay wala akong nagawa. Nauwi man sa madugong rambulan ay sa basement pa rin ang naging bagsak ko. Wag! Hindi ko nahabol ang pagsara ng pintuan. Narinig ko ang pagkantado nila roon mula sa labas. Ano sa tingin yung ginagawa nyo? Ilabas niyo ako rito! Buksan yung pinto! Mabilis na nanginginig ang katawan ko. Unti-unti ako nilukob ng panlalamig at kakaibang takot. Sa nakakabinging katahimikan sa loob ng basement ay para kong naririnig ang nakakatakot na boses ni Landers. Diyan ka nababagay. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi ka nagtatanda. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas? Magtanda ka dyan sa basement, Audrey. Gusto mo yung anak mo ang ikulong ko? Bahalang manigas sa lamig yung anak mo sa loob dahil hindi ko bubuksan ang pinto. Tinakpan ko ang aking tenga. Nanlabo ang paningin ko sa pag-unahang pagbuhos ng aking mga luha. Tusel, anak, I'm sorry. Malakas ako napahikbi, pilit na sinusubsob ang mukha ko sa aking tuhod habang tinatakpan pa rin ang aking tainga. Please, don't die, please. It's Mommy's fault, your sake, I'm sorry. Gaya ng sinabi nila Davina, hindi pa nga umuwi si Zach sa mansyon. Kaya halos isang buong araw din ako nakulong sa basement. Nakalabas lang ako nang may isang mekaniko ang kumuha ng mga gamit sa loob. Ganon na lang ang gulat ng taong iyon nang nakita ako. Halos hindi rin ako lumabas sa aking kwarto buong araw dahil sa tagal kong makabawi sa tao. Hindi ko patuloy na iiwan ang sulat ko para kay Raquel na siyang dapat kunin ni Danilo kahapon. Porket hindi kita sinisita, ibig sabihin ay magpapakahayahay ka na lang dyan sa loob ng kwarto mo, Audrey. Hoy! Malakas na kumalampat ang pinto ng aking silid. Buksan mo tong pintuan kung ayaw mo sirain ko tong tuluyan. Nakakabulabog iyong boses ni Panying. Magkakasunod pa niyang kinatok-katok ang pintuan sa punto na masisira na yun. Pabuntong hindi nga akong bumangon mula sa pagkakahimlay sa kama, saka naglakad para buksan ang pintuan. Bakit? Walang kagana-gana kong tanong sa nanggagaliiting mukha ni Panying. Anong bakit? Nagpi-feeling ka na naman senyorita dito? Hinayaan kita kahapon na magkulong dyan sa kwartong yan pero huwag kang makakaasa na makakaulit ka pa ngayon. Kumilos ka at itapon ng mga basura na nakatambak sa kusina. Hindi ba't band na ako sa pagtatapon ng basura? Walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Subukan mo lang magsabi kay Sir Zach. Bibigyan pa kita ng mas mabigat na trabaho. Napalabi ako sa banta niya. O sige ho, magpapalit lang ako ng uniform ko. Nagmarcha siya papalayo. Agad ko naman ulit sinarado ang pintuan para magpalit ng damit. Pinilas ko rin piraso ng papel sa notebook na siyang may laman ng sulat para kay Raquel. Pinasok ko iyon sa malalim kong bulsa upang maitago ito at tuluyang lumabas ng kwarto. Nagtungo agad ako sa kusina para kumuha ng 3 malalaking garbage bag at saka naglakad patungo sa pathway kalapit ng garden para itapon ang mga iyon sa tangke. Audrey, inaasahan ko nang madadatan doon si Danilo. Narinig kong ginawa sa'yo nila Davina. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka? Umiling ako. Okay lang ako. Inilabas ko ang piraso ng papel at inabot iyon sa kanya. Pasensya na, hindi ko naabot sa iyo ito kahapon. Agad niya iyong tinanggap. Nakita ko nang may nilabas din siyang sulat sa loob ng puting envelope. Pinapaabot ni Miss Raquel. Basahin mo raw ng maigi ang nakasulat, Audrey. Tinanggap ko iyon at mabilis na tinago sa aking bulsa sa katumango. Salamat. Hindi ka na pwedeng magtagal dito sa loob, Audrey. Kumakalat na mayroong namamagitan sa ating dalawa. Ginagawa ko na lahat para itanggi ang diskusyon nilang yon. Pero kapag nakarating yon kay Sir, mas mahihirapan kitang maitakas dahil alam kong pareho niya tayong mapag-iinitan. Lalo ka na. Kasi sa akin ayos lang. Kaya kong magpaliwanag kay Sir. Ang pinakamasama niya lang magagawa ay ang sisantihin ako. Muli akong tumango-tango at labis na naiintindihan ang nais niyang iparating.
Huwag kang mag-alala. Iintindihin ko mabuti ang gustong gawin ni Raquel nang hindi ka na rin maipit pa sa gulo ko. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob sa'yo. Masaya akong makatulong sa'yo, Audrey. Isa pa, malaking puntos din to kay Miss Raquel na mapansin ako. Halos araw-araw na nga kami nagkikita eh. Naiba na naman ang emosyon sa mukha niya tuwing nababanggit si Raquel. Hindi na kami nagtagal sa lugar na yon sa takot na baka may ibang taong makapansin sa amin nang hindi namin namamalayan. Audrey, inalam ko ang mga whereabouts ni Kuya. Sa darating na Biyernes, ang araw ng pag-alis niya para sa business trip. Sa gabi ding yun, humanda ka. Paulit-ulit kong binabasa ang napakahabang sulat sa loob ng aking kwarto. Sinisiguro kong wala akong makakaligtang impormasyon at lahat ng mangyayaring nakasaad sa papel ay maisa sa ulo ko. Dahil Martes pala ngayon, ang dapat kong gawin ay bantayan ang bawat salitang makakarating sa tainga ni Zach. Kung kinakailangan ay hindi ako aalis sa tabi niya, ay gagawin ko. Audrey, napalunok ako nang maramdaman ko ang kamay ni Zach sa mga hita ko. Dumadama at gumagapang patungo sa nakabuka kong pagkababae. Master, hindi ko mapigilang daig. Halos masugatan ang mga labi ko, kusang umawang ang mga labi ko sa nakakalasing na pakiramdam. A lustful moan escaped my lips as Zach. Did you miss this? It still has been 2 days. Knowing you're with Marian this whole time, why the hell would I miss this? Sa kabila ng isiping yon ay walang pag-aalinlangan akong tumango. Marahil kailangan ko ang panig niya, lalo pat kumakalat na may ibang tao akong ginagapang sa kama. Naramdaman kong natigilan siya, mukhang hindi inaasahang sasang-ayon ako. Ni hindi ko namamalayan ang pangalan na nabanggit ko. Audrey. Zach moaned my name again as he thrust deeper. We have at least 48 hours to spend the night here in my bedroom. Though I know my thoughts was just running wild because of the great pleasure I'm feeling right now. Sa realidad, ibang-iba si Zach. Gaya ng sinabi ni Baby, para usan lang ako sa kanya at wala nang iba pang halaga. Wala na akong lakas habang tinitignan ng labas ng bintana na kanina ay madilim pa. Ngayon ay pasilip na ang haring araw. Gusto ko na magpahinga. Matapos ay nahiga siya sa aking tabi. Pumulupot ang isa niyang braso sa aking bewang habang nakatagilid ng pagkakahiga at nakaharap sa akin. Napapagod kong pinikit ang mga mata ko kasabay ng pagkalma ng aking paghinga. Audrey, just why? Pilit ko man labanan ay nagwawagi na ang antok sa sistema ko. Hindi ko marinig ang mga sinasabi niya. Lalo pa nang tuluyan ng mawala ang malay ko. Why do you keep abandoning me? Take a quick shower and let's have breakfast. Tinanggal ko ang mga namuong mutas sa magkabilang gilid ng mga mata ko at saka pinagmasdan si Zach na siyang nakaupo sa gilid ng kama habang naayos ang polo shirt niya. Okay. Well, this is the first time he offered me breakfast after sleeping with him. Nananakit ang katawan kong bumangon at umalis sa kama. Nagtungo agad ako sa banyo niya para maligo at mag-ayos ng sarili. Sa terrace din ng kwarto niya kami kumain pagkatapos. Nakahanda na roon ng pagkain sa maliit na lamesa at tanging 2 upuan lamang ang magkaharapan ng naroon. I wonder who's the unluckiest woman to ever sit here and deal with him. Naupo ako sa kaharapan niya. Nang magsimula siyang kumain ay doon ko rin lang hinawakan ang kutsara ko. Are you taking the vitamins I gave you last time? Malamig niyang tanong sa akin. Tubango ako at nang hindi siya tinitingnan. Then, why are you not gaining weight? Hindi ko alam. We'll have to take a look at that after my business trip. Saad niya. I'll come back after a week. Make sure that you gain at least 2 to 4 kilos. Napalapit ako. Hindi naman ako baboy para mangyari yan. He frowned. Are they feeding you what I ordered them to? What foods do you usually eat? Nalukot ang mukha ko. Bakit ba niya tinatanong? Gusto pa talaga niya akong mainsulto ng ganito? Magmukhang mapahiya sa harapan niya? Audrey, I'm asking you. Mas lumamig pa ang tono ng boses niya. What have you been eating? Magkasalubong ang kilay ko siyang tinignan. Leftovers. Masaya ka na? Does the world really need to know that?
That I'm eating leftovers just like what you ordered? What? Nanlisik agad ang mga mata niya kasabay ng paglukot ng noo niya. What the fuck are you talking about? Hinampas niya ang lamesa. Napaintag ako sa gulat at takot sa ginawa niyang yun. Agad akong yumuko. Sorry. Maybe I get too upset that I forgot Zach is the dominant here. Nanaigang matagal na katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nararamdaman ko ang talim ng pagkakatitig niya sa akin, kung kaya't mas lalo ko na lang niyuko ang ulo ko nang hindi siya matignan.